Mainit na balita ngayong tanghali. Itong Marce lalo pang lumakas at itinaas na sa typhoon category. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. NDRRMC at iba pang mga ahensya ng gobyerno nagpulong na ngayong araw para pag-usapan ang mga pagtugon sa posibleng banta ng Typhoon Marce. Probinsya ng Cagayan naka-red alert na dahil sa banta ng Typhoon Marce. Klase sa ilang mga bayan maagang sinuspinde. Alegasyon ng umano'y extortion sa ni-raid na scam hub sa Maynila walang basihan, ayon kay NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia. Tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Attorney Winston Casio, inalis sa pwesto matapos ang pananampal sa isang janitor sa nakaraang operasyon sa Bataan. At naitalang inflation rate sa bansa noong October 2024 bumilis sa 2.3% ayon sa Philippine Statistics Authority. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 5, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Peke umano ang protocol plate number 7 ng isang SUV na dumaan sa EDSA busway at umano'y nagtangkapang sagasaan ng babaeng enforcer. Sa ngayon, pinaghahanap na ang may-ari ng SUV, gayon din ang mga nakitang nakasakay sa viral video. Narito ang report ni JP Nunez. Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO kay Senator Raffy Tulfo na peke protocol plate number 7 ng puting Cadillac Escalade na dumaan sa EDSA busway noong linggo at umanagtangkapang sagasaan ang babaeng enforcer, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Bilang chairperson umano ng Senate Committee on Public Services, tinawagan ni Senator Raffy Tulfo si LTO Executive Director Attorney Greg Pua para humingi ng update sa issue. Base sa pagsusuri, peke ang protocol plate na ginamit dahil wala itong security feature ng mga lehitimong plakang may number 7. Sa ngayon, blanco pa rin sa LTO kung sino ang talagang driver at may-ari ng SUV. Ngunit hindi naman anya sila mahihirapang hanapin ito dahil sa buong Pilipinas, 24 lamang ang mayroong puting Cadillac Escalade. Ang Department of Transportation naman ipinadala kay Senator Tulfo ang screenshot ng dalawang sakay ng SUV at nanawagan sa publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Sa mas naunang kumpirmasyon, sinabi rin ng LTO kay Senate President Cheese Escudero na peki nga ang protocol plate na nakita sa video. Ayon sa ahensya, wala umanong na-isyong protocol plate number 7 sa ganong klase ng sasakyan. Nagduda rin si Senate President Escudero sa plaka dahil ang lehitimong protocol plate ay walang ibang markings tulad ng taon o petsa gaya ng nakita sa video. Gayunman, ayon sa senador, hindi dapat matapos ang issue at dapat managot sa batas ang driver ng SUV. Nagbigay paalala naman si Senate President Escudero sa mga kapwa niya senador na ang pagkakaroon ng protocol plate number 7 ay hindi nagbibigay ng pribilehiyo sa kanila na lumabag sa mga batas trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya sa pagmamaneho ng isang Korean national na nag-viral matapos na mag-amok sa Clark Freeport Zone noong October 31. Ayon sa LTO, pinatawan na ng 90-day preventive suspension ang driver's license ng dayuhan at pinagpapaliwanag hinggil sa eksenang ginawa nito.
Nauna nang nag-viral sa social media na mayroon ng mahigit sa 3 million views ang video kung saan makikita ang isang SUV na binangga ang motorsiklo sakay ang isang security guard. Sa isa pang video, makikita na binangga rin ng SUV ang isang gasoline pump at nagliyab pa ang ilalim ng kanyang sasakyan. Ayon sa Clark Development Corporation, nag-ugat ang pag-aamok ng Koreano matapos umanong sitahin dahil nakita itong nakahubad sa loob ng sasakyan. Sa inisyal na ulat naman ng pulisya na pag-alamang nagtatrabaho sa isang kasino ang Korea National at nakalib ito mula pa noong October 19. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang Koreano at nahaharap sa patong-patong ng mga kaso kabilang na ang attempted homicide. Nanindigan ng Philippine National Police na legal ang isinagawang raid sa 23rd floor ng Century Peak Tower sa Malate, Manila noong October 26 ng gabi. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroong bit-bit na cyber warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagsalakay sa gusali kaugnay sa umano'y iligal na operasyon ng scam hub sa lugar. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Ang subject po ng kanilang police operation po ay yung Vertex Technology na lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code. Kaya po during the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinalakay ng mga otoridad ang Vertex Technology. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, 2 beses na itong sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. So I've heard earlier po yung spokesperson po ng PAOK who also confirms na nagkaroon na rin po ng parang na-operate na rin po before itong Vertex for the same case po. So yun po yung binabackground po ngayon at kino-confirm po, but hindi po kasi PNP ang nag-operate po noon at ngayon po yung kino-confirm nila na 2 beses na daw pong na-raid itong Vertex for same reason that they are engaging in business not related doon sa license na ibinigay po sa kanila ng SEC. Nitong October 29, sinalakay din ng PNP Anti-Cybercrime Group, bit-bit ang cyber warrant ang lugar dahil sa umano'y pag-ooperate ng love scam at cryptocurrency scam. Kasama aniya sa operasyon ang representative mula sa Securities and Exchange Commission at PAGCOR. Yung po yung lumalabas sa initial investigation po na yung ibang mga dating involved sa scam, they are presuming na yung iba po ay dito po nagtago po at nagtatrabaho po ngayon. So this is precisely the reason kung bakit nag-iingat ko nga po ang ACG in giving some information because critical po yung magiging laman po at magiging resulta po ng gagawin po nilang forensic examination doon po sa mga IT equipment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, sa naturang operasyon, natuklasan ng PNP na nagpalit ng pangalan ng Vertex Technology sa Quantum Solution subalit iisa ang ginagawa ng mga ito. During the operation po ay may mga nakuha pa po sila na mga resibo, mga dokumento that would prove na the Vertex pa rin po itong kumpanya na naging subject po ng kanilang search warrant po. May mga nakuha po silang dokumento during the time ng implementation po ng search warrant. May violation po sila doon sa Securities Regulation Code. Particularly, they are allegedly engaged in scams po. Dagdag pa ng General, itinurn over muna ng pulisya sa embassy ang 69 na dayuhan na natagpuan sa sinalakay na palapag ng gusali habang isinasagawa ang investigasyon. Subalit, inihahanda na aniya ang mga kaso sa 7 kasama sa warrant maging ang mga manager at supervisor ng kumpanya. Pine-prepare po ngayon ma'am yung mga kaso po at based sa ACG po na kaninang kausap ko po na investigating officer po, they're just still waiting for the result po ng forensic examination po ng mga na-recover po na mga computers at just can imagine po ang nakuha po nila is 115 desktop,
36 laptop, 964 pieces of assorted mobile phones and other gadgets po. So lahat po ito ay mag-undergo po ng forensic examination, and ito pong mga makukuha po at mariretrieve po ng data dito po sa mga nasabi pong mga gadgets po ay this will serve as a evidence po for filing of violation nga po ng Securities Regulation Code in relation po sa cybercrime law po natin. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na hindi mangingimi ang PNP na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa naturang iligal na operasyon kahit na mayroong maimpluwensyang tao. Maliban po doon sa mga personalities name, including po, like I said, itong mga pinakawalan temporarily kung mapapatunayan na sila ay mismo ang ginagamit to operate this alleged illegal scam hub, then they will be included doon po sa sasampahan po ng kaso. At kung mapapatunayan po at meron po tayong sapat na ebidensya na magpapatunay na yung mismong manager and occupants and even owner nitong building po na ito, then it will be included in the charges to be filed by PNP ACG po, sir. Matatanda ang October 29 na kumpiska din ng mga otoridad ang mga computers at iba pang gadgets na umano'y ginagamit sa love at cryptocurrency scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang basihan ang akusasyon ng extortion laban kina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at 14 na iba pang tauhan nito kaugnay sa sinalakay na scam hub sa Century Peak Tower sa Adriatico, Manila noong Martes, October 29. Sa pahayag na inilabas ni Major General Hernia, sinabi nito na legal ang naturang operasyon na itinuturing na mother of all scam hub. Sinabi pa nito na mayroong bitbit na cyber warrant ang pulisya laban sa ika-23 palapagan ng naturang gusali. Dagdag ng general, hindi niya ito tolerate kung mayroong iligal na aktibidad ang kanyang mga tauhan. Hinikayat din ni Hernia ang nag-aakusa sa kanila na patunayan ang kanilang aligasyon sa proper forum. Handa rin niya silang humarap sa anumang investigasyon ukol dito upang maipaliwanag ang legalidad ng operasyon. Inalis sa pwesto ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Ito ay matapos na manampa sa operasyon sa umano'y Pogo Hub sa Bagak, Bataan noong nakaraang linggo. Mula sa Kamkrame, alamin natin na detalye kay Leia Ilagan live. Magandang tanghali sa UELA, isa sa ilalim na sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang tagapagsalita ng mga ito kaya't inalis sa pwesto. Ito'y matapos na mag-viral ang video ng ginawang pananampal ni Casio sa umano'y janitor ng sinalakay na Pogo Hub sa Bagak, Bataan noong nakaraang linggo. Sa memorandum na inilabas ng PAOC na pirmado ni PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, pinagpapaliwanag dito si Casio sa ginawa nitong pananakit. Sa isang panayam, sinabi naman ni Casio na uminit ang kanyang ulo na mag-dirty finger ang lalaki sa kanila habang isinasagawa ang operasyon. Pinamili pa niya ito kung kakasuhan ng unjust vexation o bibigyan na lamang ng mag-asawang sampal. Pinili daw ng biktima ang mag-asawang sampal kaya't sinampal niya ito. Subalit binigyan pa niya ito ng apo o isa pang mahinang sampal. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Hindi dinidepensahan ang pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng iligal na droga. Ito'y kaugnay sa sinabi ni General Marbil sa isang interview na hindi naman maituturing na adik ang ilang gumagamit nito, lalo na ang mga night shift workers, kundi nais lamang ng mga ito na tumagal sa oras ng trabaho. Narito ang report ni Mia Alonzo.
Ipinagtanggol ng Philippine National Police si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa sinabi nito sa isang interview na hindi maituturing na adik ang ilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi dinidepensahan ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng iligal na droga. Sa halip, sinabi ni Chief PNP na dapat na ituring ang mga itong biktima at hindi sospek. Some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na dapat ding tignan ang economic side sa paglaban sa illegal na droga at hindi lamang law enforcement perspective. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours, take a case in point yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So ito lang po yung konteksto. Dagdag pa ni Brigadier General Fajardo, kailangan ng whole nation approach sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Kaya nga hindi na lamang po tayo sa reduction program nagko-concentrate. Yung ating demand reduction program is also given equal emphasis to address na hindi ito addiction na pagka na-identify ka ay sinasabi nga nila that would result na may mga killings doon sa mga police operation. They deserve second chance also kasi nga baka some of them hindi naman talaga addict. Sa isang interview, sinabi ni Chief PNP na ilan sa mga nahuhuli ng mga pulis sa operasyon ay minsan lamang gumamit ng iligal na droga dahil nais na tumagal sa oras ng trabaho. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasira ang ilang infrastruktura at produktong pang-agrikultura dahil sa pananalasan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Nag-iwan rin ito ng pinsala sa mga magsasaka. Narito ang report ni Jed Naresina. Umabot na sa higit 5 bilyon ang pinsalang idinulot ng nagdaang Bagyong Christine at Bagyong Leon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, lubhang napinsala ang mga palay at magingang mais at ibang mga produktong pang-agrikultura ay naapektuhan. Pinakamalaki sa rice subsector at 4.2 billion. Sa ating high-value commercial crops na sa 800 million, naapektuhan din ang ating corn sector at ang iba pang mga gulayan natin at mga infrastruktura. Dagdag pa ni Asik de Mesa na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong at ayuda para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Naglaan tayo ng 541 million. Ito yung mga preposition na mga binhi ng palay, mais at gulay magmula pa sa Cordillera, Region 1, Region 2, Region 3 dito sa Calabarzon, Mimaropa hanggang sa Bicol, Visayas at sa apektado na lugar dito sa Mindanao. Samantala ang nakalaan na 1 bilyong piso na Quick Response Fund ng ahensya ay nakahanda para sa rehabilitasyon at recovery ng mga lugar na naapektuhan din ng bagyo. Dahil sa nagdaang bagyo, bumaba ang supply ng gulay mula sa production areas, kaya ayon kay Asik de Mesa nakakakita ngayon ng paggalaw sa presyo ng gulay. Dahil dito sa mga pagbaba ng supply galing sa ating mga production areas, nakakakita tayo ng 10 to 15% increase ng presyuhan ng mga highland at lowland vegetables. Aniya ito ay kadalasang nagtatagal ng 1 hanggang 2 linggo, ngunit mabilis din namang makabalik sa normal na presyo ang gulay dahil mabilis itong makarecover. Siniguro rin ng DA na mayroong alternatibong pagkukunan ng gulay mula sa Visayas, Mindanao at Luzon na hindi naapektuhan ng bagyo. Kaugnay nito ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang deployment ng Kadiwa Centers sa mga lugar na naapektuhan para makatulong na magkaroon ng murang bilihin sa nasabing mga lugar. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tumaas ang presyo ng gulay, isda at iba pang pangunahing bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine at Bagyong Leon nitong mga nakaraang linggo. Mula sa Mega Q-Mart sa Quezon City, makibalita tayo kay Evan Alvarez live. Evan, nasa magkano ba yung itinaas ng presyo ng mga bilihin dyan sa Mega Q-Mart? Yes, Aga, nasa 20 pesos hanggang 40 pesos at mayroon pang 100 pesos per kilo ang dagdag sa mga bilihin dito sa Mega Q-Mart. Ayon yan sa pag-iikot ng ating team kanina. Partikular na naobserbahan ang pagtaas ng presyo ng isda at gulay kasunod ng pananalasa ng dalawang bagyo sa bansa. Sa isda, nagmahal ang galunggong na ngayon ay umaabot na sa 260 pesos ang presyo ng kada kilo mula sa dating 220 pesos. Nasa 300 naman ang kada kilo ng isdang hiwas na dati ay nabibili lang sa halagang 260. Ang bangus na malalaki ang size nasa 200 pesos per kilo na ang bentahan mula sa dating 180 lamang. 150 naman ang bentahan sa tilapia na dating 130. Habang 260 pesos naman sa tambakol na dating 220. Ayon sa mga tindera ng isda, pinakamahal ngayon ng tuna na umaabot sa 500 pesos ang kilo na dating 400. Pagdating naman sa gulay, pumalo din ang presyo lalo na yung mga galing sa Baguio City at Benguet area. Tulad na lamang ng Pechay Baguio na 140 per kilo na dating 130. 400 pesos naman ang benta sa per kilo ng broccoli na dating 300. 400 din ang presyo ng cauliflower, kalahati ang tinaas mula sa dati nitong presyo. Ang talong 180 pesos per kilo na dati ay nabibili lamang sa halagang 80 pesos. 140 pesos naman sa ampalaya, lagpas kalahati ang tinaas sa dating benta na 60 pesos per kilo. Ang carrots mabibili ang isang kilo sa halagang 250 pesos na dating 220 pesos. At ang repolyo na dating 100 pesos ngayon ay 150 pesos per kilo na. Samantala, hindi naman ganoon gumalaw ang presyo ng karne baboy na 300 per kilo ang laman at bigyan. Ayon sa ilang vendor, sadyang tumataas ang presyo ng bilang taon. Una na rin 15% ang itinaan ng bagyo. Ngunit pansamantala lamang ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon naman sa mga nakausap natin ng mga mamimili, hindi na sila nagulat sa pagtaas ng presyo dahil talaga namang mataas ang presyo ng bilihin sa panahon ngayon. Sadyang kanya-kanya na lamang silang diskarte pagdating sa pagtitipid. Yan muna ang update mula dito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. May inihahanda ng plano ang Department of Education upang tugunan ang mga araw na nawala ng pasok, bunsod ng magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa. Sa ngayon ay ilang paaralan pa rin sa bansa ang hindi pa naiaayos dahil sa pinsalang idinulot ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Narcina, live. Jed, ano ang sinasabing plano ng DepEd para sa mga nawalang araw ng pasok ng mga mag-aaral dahil sa bagyo? Planong simula ng Department of Education ang tinatawag nilang Dynamic Learning Program o DLP. Ito ay upang tugunan o suportahan ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa mga eskwelahang naapektuhan ng mga bagyo at iba pang kalamidad sa bansa. Inaasahang magsisimula ang pilot implementation ng DLP ngayong Nobyembre sa mga apektadong paaralan gaya sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 5 at Cordillera Administrative Region. Ang layunin ng DLP ay tugunan ang mga nawalang araw ng pasok dahil na rin sa sunod-sunod na class suspension. Ayon sa DepEd, sa ilalim ng DLP, may kalayaan ng mga apektadong paaralan na magsagawa ng makeup classes at gamitin ang mga learning activity sheet sa temporary learning spaces. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, tinitingnan pa nila ang posibleng maging lokasyon para sa nasabing temporary learning spaces. Ngunit siniguro naman niya na nakatutok ang DepEd sa lahat ng mga apektadong lugar upang ayusin ang mga nasirang gamit sa mga paaralan. Samantala, nagsimula na ngayong araw ang 2024 Regional Conference on Educational Planning in Asia Pacific na inorganisa ng Simeo Innotech. Dinaluhan ito ng educational leaders mula sa iba't ibang bansa, kabilang na rin si Education Secretary Sonny Angara.
Dito, inaasahang mapag-usapan ang mga problemang kinahaharap ng sektor ng edukasyon at kung paano ito masusolusyonan sa tulong ng iba't ibang estratehiya mula sa ibang mga bansa na maaaring magamit rin natin sa mga problemang kinahaharap ng sektor ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Itinuring na constructive criticism ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang puna ni Senator Amy Marcos ukol sa umano'y late na pag-aabiso nito sa publiko. Ayon sa PAGASA, meron ng mga pagbabago silang ginawa sa kanilang warning system para mas maagang makapag-abiso sa publiko kapag merong paparating na mga bagyo. Narito ang report ni JP Nunez. We consider them as constructive criticism, and we are doing our best to further enhance our services and provide better information to the public. Constructive criticism para sa State Weather Bureau ang naging pagpuna ni Senator Amy Marcos sa umano'y late na pag-aabiso nito sa publiko. Sa opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos, sinisi nito ang PAGASA at sinabing late nag-abiso sa LGU kaya hindi kaagad nakalikas ang mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at marami ang nasawi. Dagdag pa ng senador, may sapat na pondo naman ang PAGASA at dinagdagan pa ang budget para sa 2025 kaya hindi na dapat umano mangyari ang ganitong insidente. Sa press conference ng PAGASA kaninang tanghali, sinagot nila ang hinaing na ito ni Senator Amy Marcos at iginiit na meron na silang ginagawang mga improvement sa kanilang warning system. Kasama umano dito ang mas maagang pag-aabiso ng pagpasok ng bagyo at kung gaano karami ang volume ng tubig na pwedeng ibuhos ng ulan. As early as 2 weeks before pa mangyaring event, we are already informing the public that there's a potential, for example, that a tropical cyclone could enter or develop within the Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos sagutin ang tanong, ibinaling ng PAGASA ang usapan sa Bagyong Marce at posibleng epekto nito sa Batanes na katatapos lang sa lantain ng Bagyong Leon. Hindi na nagbigay ng dagdag pang depensa ang PAGASA sa mga kritisismong ibinabato sa kanila. Sa huli, iginiit ng isa pang opisyal ng PAGASA na si Engineer Juanito S. Galang na dapat meron ding ginagawang paghahanda ang publiko kapag merong paparating na mga bagyo. Ang paghahanda po ay hindi lamang ito tungkulin ng ating gobyerno. Ito po ay pananagutan nating lahat. So yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin ngayon na malayo pa yung bagyo, malaki po ang epektong, positive effect na pwedeng idulot nito. Kaya makiisa po tayo bilang isang komunidad at tanda po natin na ang inyong kaligtasan ang aming pong prioridad. Ayon naman sa ilang mga residente ng Marula sa Valenzuela na kadalasang binabaha kapag may malakas na bagyo, madalas namang sakto ang abiso ng PAGASA dahil bago pa man umapaw ang tubig sa ilog ay nawawarningan na sila ng LGU. Meron din naman anilang pagkakataon na naghahanda silang lumikas dahil ang abiso ng PAGASA ay uulan ng malakas pero mainit naman ang panahon. Kagaya nakaraan na Leon, daming sinabing ganito, alerto kayo, pero hindi naman dumating. Kaya kung minsan hindi rin kami ganun pa man, alerto kami talaga pag sinabing may bagyo. Dahil kami bahain eh. Pag minsan ay eksakto ang kanilang ang sinasabi nila. Kasi sabi nila, pag uulan daw, babaha. Ay di, umaano nga ako naman, bumabaha nga naman. Minsan ay ganun nga na, ulan, minsan hindi. Sabi nila, uulan ngayon, hindi naman umuulan. Ay anong mangyayari? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa Malaysia sa ipinadala nitong tulong sa Pilipinas matapos na manalanta ang Bagyong Christine sa bansa. Ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Malaysian leader sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Sa pahayag ng Pangulo sa kanyang social media post, sinabi nito na ang air support na ipinagkaloob ng Malaysia ay nagbigay daan sa pamahalaan na maabot ang mga lugar na patuloy na nahihirapan dahil sa matinding pagbaha at makapagdala ng karampatang tulong sa mga pamilyang nasalanta.
Nagbigay-pugay rin ang Pangulo sa mga pagtulong na isinagawa ng iba pang bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Marcos Jr., ang naging hakbang na ito ng mga bansa sa ASEAN para sa Pilipinas sa gitna ng pangangailangan ay nakaantig ng puso at nagpapakita ng pagkakaisang nagpapalakas sa buong rehiyon. Ang Malaysia ang isa sa mga bansa sa Southeast Asian region na nagpadala ng military aircraft para sa relief operations, partikular sa pagbibigay ng mga critical supplies sa mga matinding sinalanta ng bagyo. Lalo pang lumakas at nasa typhoon category na ang bagyong Marce na binabantayan ng Pag-asa. Babala ng Weather State Bureau, maaring makaranas ng malalakas na pag-ulan ang silangang bahagi ng Luzon ngayong araw. At para alamin ang latest sa Typhoon Marce, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw. Narito na nga yung update sa minomonitor natin na si Bagyong Marce. Ito yung latest satellite image natin kay Marce at kanina ngang alas 10 na umaga ito ay nasa may layong 590 kilometers east of Baler, Aurora. Ito nga ay lumakas at ngayon ay nasa typhoon category na. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Tingnan naman natin itong magiging track nga ni Marce. So, naasahan natin na posibleng maglandfall ito sa may Babuyan Islands or northern portion ng Cagayan on Thursday evening or Friday early morning. So, yung pinakamalakas na intensity nito ay bago maglandfall sa may Babuyan Islands or Cagayan. Pero importante nga, kagaya ng mga nabanggit natin, na inote natin na posible nga itong bumagal bago maglandfall. Kaya mararamdaman din natin yung mga malalakas na ulan, malalakas na hangin, lalo na sa mga malalapit na area, lalong-lalo na sa mga nasa may silangang bahagi ng Luzon. Pati na rin lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya yung ating mga kasamahan din sa Regional Services Division ay maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory at heavy rainfall warning kung kinakailangan. Naasahan nga din natin na dahil may high pressure area sa hilaga netong si Marce, hindi natin tinatanggal yung possibility na mas bumaba yung landfall area nito at posibleng magbago at mapunta sa may Cagayan, Isabela area. Posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility Friday evening or Saturday early morning. So naasahan nga din natin na patuloy nga yung paglakas netong si Bagyong Marce. Dahil nga rin dito kay Marce, pinakataas tayong signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, sa may Apayao, sa may Kalinga, sa may Mountain Province, sa may Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, at northern portion ng Aurora. Naasahan nga natin yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na pwede nating erase during the passage of Marce is signal number 4. Ito naman yung nilabas nating weather advisory as of 11 a.m. today. Ngayong tanghali hanggang bukas na tanghali, posible nga moderate to heavy rains 50 to 100 millimeters sa may Cagayan. Tomorrow noon naman until Thursday noon, moderate to heavy sa Batanes, Cagayan at Apayao. At pagdating naman ng Thursday noon hanggang Friday noon, may intense to torrential rains tayong inaasahan sa may Cagayan. Heavy to intense sa may Apayao, Ilocos Norte at Batanes at moderate to heavy sa may Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. Kagaya nga na nabanggit natin, yung Regional Services Division natin maglalabas ng mga rainfall advisory, heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung mga bugso ng malalakas na hangin na walang signal ngayong araw. Posible yan sa may Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte at by tomorrow sa may Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Catanduanes. Meron din tayong gale warning sa may Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, sa may Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya kung maaari, yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay huwag munang pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan.
Nagsasagawa ngayon ng pagpupulong ang ilang mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng mga paghahandang dapat gawin para sa posibleng epekto ng Typhoon Marce. Pinangungunahan ng Department of National Defense ang pagpupulong kasama ang Pag-asa, NDRRMC, DILG at iba pang ahensya. At para sa detalye, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na ang napag-usapan sa pagpupulong na yan bilang paghahanda sa Bagyong Marce? Ella, dun sa pagpupulong kanina, nagbigay ng update muna yung Pag-asa doon sa magiging track ng etong Bagyong Marce. Sa pagpupulong, nagbigay ng instruction si Department of National Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gibo Teodoro sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga ahensya na kasama sa pagpupulong kanina, para nga dito sa paghahanda sa Bagyong Marce ay yung Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang doon sa kautusan na nabanggit ni Secretary Teodoro ay dapat alerto yung mga LGU sa mga biglaang paglikas. Dapat din anya na maging mabilis ang mga LGU sa pagbabato ng mga impormasyon kaugnay sa kalagayan ng kanilang mga nasasakupan. Gayon din yung agarang pagbibigay ng pagkain at mga gamot sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Ang Philippine Coast Guard naman anya na abisuhan na sa posibleng pagbabawal ng mga biyahe ng barko at mga roro para hindi abutin ng malakas na alon sa dagat. Ang DENR naman sa pangunguna ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, sinabing patuloy silang nakamonitor sa mga malalaking ilog na pwedeng maging sanhi ng baha, gayon din ang mga landslide-prone areas. Kabilang sa mga ilog na yan ay yung Cagayan River, Abra at yung Salawag. Yung mga landslide-prone area naman ay kasama yung mga bulubunduking bahagi sa Apayao, Cagayan at Ilocos Norte. Ang DSWD sinabing merong naka-preposition na nasa higit 1.3 million na mga family food packs para sa relief items. Yung iba pang mga ahensya sinabing meron ng mga preposition na equipment para naman sa search and rescue equipment. Ang abiso ng NDRRMC sa mga lugar na posibleng masalanta ng bagyo, hanggat maaga pa kung pwede nang lumikas, ay lumikas na yung ating mga kababayan. At Ella, sa mga oras na ito ay natapos na rin yung pagpupulong ng mga ahensya ng gobyerno, pati yung isinagawang press briefing. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagdeklara na ng Red Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa banta ng Typhoon Marce. Sa ngayon, ilang mga bayan na sa Cagayan ang maagang nagsuspinde ng klase dahil sa banta ng malakas na bagyo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kamusta yung sitwasyon sa Cagayan at ano-ano yung paghahanda na ginagawa ng PDRRMC, lalo't ito na yata yung ikatlong magkakasunod na bagyo na tumama sa kanilang probinsya? Yes, Aga, tama ka nga dyan. Pero ngayon ay hindi pa nga gaanong ramdam ang epekto ng Bagyong Marce sa lalawigan ng Cagayan. Bilang paghahanda, itinaas na sa Red Alert status ang Operation Center ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa Bagyong Marce. Ayon sa punuan ng PDRRMO, epektibo ang Red Alert status ngayong araw kasunod ng paglakas ng naturang bagyo. Kaugnay nito, activated na ang Charlie Protocol na nangangahulugan activated na ang mga response cluster at naka-standby na ang mga rescue asset maging ang mga personnel ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, activated na ang Emergency Operations Center ng PDRRMO sa Sub-Capital Bangag, Lalo, kung saan nakatutok ang lahat ng kanilang personnel sa mga report na binibigay sa kanila ng mga municipal DRRM. Ayon kay Roeli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, nakahanda na rin ang kanilang floating and land asset sakaling may mga ilangan na LGU sa kanilang probinsya sa pagtama ng Bagyong Marce.
Samantala, maagang ang ilang bayan sa Cagayan ang maagang nagsuspinde ng klase dahil sa banta ng malakas na bagyo. Mula sa kindergarten hanggang grade 12, public and private schools kasama na ang alternative learning system. Aga ayon kay Roeli Rapting, dahil nga sa sunod-sunod nga itong dumating na bagyo, halos isang buwan nang walang pasok ang mga mag-aaral sa probinsya ng Cagayan. Asahan na rin bukas at sa araw ng Huwebes, maramdaman ang bagyong Marcy kung saan magkakaroon sila ng pre-assessment kung kinakailangan magpatupad ng forced evacuation ay gagawin nila, katuwang ang Philippine National Police. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Bahagyang bumilis ang inflation rate o ang taas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Oktubre na umabot sa 2.3%. Batay ito sa pinakabagong report ng Philippine Statistics Authority. Sa kabila nito, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, on track ang gobyerno sa tinatarget nitong inflation rate para sa taong 2024. Para sa detalye, may live report si Nel Maribohok live. Nel, ano yung naging mga kontribusyon sa pag-angat ng inflation rate noong Oktubre? Yes, Aga, sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation noong Oktubre kumpara noong Setyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na may antas na 2.9%. 95.4% ang naging bahagi nito sa pagtaas ng pangkalahatang inflation. Ayon kay PSA National Statistician Yusek Dennis Mapa, mabilis ang naging pagtaas ng presyo ng cereals gayon din ng bigas. Ang pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 7.5% inflation. Particular dito ang bigas. Nakaambag rin dito ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gulay tulad ng talong, tubers at saging na saba. Kasama rin dito ang mga isda. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nananatili pa rin on track ang gobyerno sa target nitong inflation sa buong taon ng 2024. Nagtatrabaho rin anya ang gobyerno upang matiyak na available ang pagkain at nananatiling matatag ang presyo nito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inilunsad ngayong araw ng Philippine Postal Corporation ang next day delivery ng mga postal identification card para sa mga residente ng Metro Manila. Tampok sa bagong postal ID ang QR code bilang security feature nito. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang gamit nitong QR code sa postal ID at para sa mga gustong kumuha ng postal ID, magkano na ba ang kailangan bayaran? Magandang tanghali, Ella. Ito nga ang QR code ay paraan upang madaling matukoy kung tunay yung naturang ID dahil bukod sa mga naglalaman ito ng mga detalye na kung tama yung nakasulat sa ID. Inilunsad na nga kaninang umaga ang bagong PhilPost o Postal ID kasabay ng week-long celebration ng ika-257th anniversary ng Philippine Postal Corporation. Makalipas ang higit isang taon mula nang itigil ang pagproseso ng Postal ID dahil sa naranasang technical issue, ngayon ay maaari na muling magpagawa nito sa alinmang PhilPost office sa bansa. Magdala lamang ng proof of identity gaya ng birth certificate o valid IDs at proof of billing bilang katunayan ng tirahan ng isang individual. May halaga itong 550 pesos kung regular application at 650 pesos naman sa rush application. Maaaring i-deliver sa bahay ito ng isang aplikante sa loob ng 1 to 3 days sa Metro Manila at 5 to 7 days naman sa mga nasa probinsya. Bukod naman, Ella, sa Postal ID ay inilunsad din ang next day delivery ng express mail service kung saan door-to-door nang i-deliver ang isang parcel sa loob ng 48 hours sa mga residente ng Metro Manila. Sa mga nais naman magpadala ay maaari lamang magpunta sa mga Central Post Office sa buong Metro Manila at sa ilang piling mall na may post office. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.
Hindi patitinag ang Kamara sa mga isinasagawang investigasyon in aid of legislation, partikular na ng House Quadruple Committee o Quadcom, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inihain naman sa Kamara ang House Bill No. 11004 o ang Kian Bill, isang panukalang nagsusulong ng human rights-based approach sa drug policy ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang mga naisiwalat na sa ginagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Ang 4 House panels ang nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Giit ni Speaker Romualdez, hindi pa dadaig ang Kamara kahit may pagtuligsa sa kapulungan at mga miyembro nito dahil sa pagdinig. Ginawa nito ang pahayag sa pagbabalik sesyon ng Kamara araw ng Lunes, November 4. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, kaya isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. In this house of the people, we are on the right side of history. Batay pa kay Speaker Romualdez, asahan ng mas iigting ang pag-atake sa Kamara. Gayunman, hindi anya patitinag ang House of Representatives. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Samantala, inihain naman sa Kamara ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ang House Bill No. 11004 o tinatawag ding Kian Bill. Isinunod kay Kian de los Santos ang tawag sa proposed bill. Ang 17-year-old na lalaking pinaslang sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration noong 2016. Layo ng panukalang magkaroon ng human rights-based approach sa Philippine drug policy at makabuo at makapagpatupad ng community-based health at support program para sa mga taong nalulung sa iligal na droga. Ayon kay Akbayan Party List Representative Sendanya, isinusulong ng panukalang maiwasan ang pagpaslang sa mga inosenteng teenagers tulad ni Kian. Sa halip na dahas at bala, pagbibigay ng karampatang lunas at direktang lingap ang solusyon sa drug users. Ipinagbabawal din ito ang paggamit ng tukhang, drug list, torture, labag sa batas na panghimasok ng mga tauhan ng pulisya at iba pang marahas na paraan sa drug war. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy pa rin ng Commission on Elections sa kanilang paghahanda para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito ay sa kabila ng inihaing panukalang batas ni Senate President Francis Chis Escudero na layong ipagpaliban ang botohan sa BARM. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ano ang naging reaksyon ng COMELEC dito sa inihaing panukala ni SP Escudero na layong i-postpone ang BARM elections? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng Commission on Elections na tuloy ang kanilang preparasyon bilang paghahanda nga sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito ay kahit na isang panukalang batas ang inihain kahapon ni Senate President Francis Chis Escudero para sa resetting o gawin sa ibang panahon ang halalan sa BARM. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ang bill ni SP Escudero ay hindi pa naman isang ganap na batas. Kaya itutuloy nila ang mga aktibidad kaugnay sa paghahanda sa BARM elections. Nilinaw ni Garcia na pagdating sa issue ng postponement ay ipinauubayan nila ito sa mga mambabatas. Gayon din ang posibleng pagpapalawig pa ng termino ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. But again, wala po sa part ng Commission on Election ang desisyon tungkol sa extension. Yan po ay political in character and therefore it is best reserved to the best judgment of Congress or the Bangsamoro Parliament. Para sa simula ng Certificate of Candidacy o COC filing sa Bangsamoro. Batay sa inahaing panukalang batas ni Senator Escudero,
Ang isa sa dahilan para ipagpaliban ang BARM parliamentary elections ay ang isyu ng pagbuo ng bagong probinsya sa BARM, gayon din ang legislative districts. Kapag hindi anya umakto rito ang Kongreso, ay mapagkakaitan ang mga residente sa mga apektadong lugar sa kanilang karapatan na makaboto ng gobernador at kinatawan sa Kongreso. Pangalawa ay matapos sabihin ng Korte Suprema na hindi na bahagi ng BARM ang sulu. Kailangan anya na magkaroon ng correction sa Bangsamoro Organic Law. Batay nga sa panukalang batas ni SP Escudero na inihain sa Senado kahapon, ay gusto niyang magkaroon ng Bangsamoro parliamentary elections hanggang sa May 11, 2026. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Posibleng mapatawan na ng contempt ang mga opisyal sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte na patuloy na tumatangging dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Kamara sa questionableng paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte maging ng Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Mula sa House of Representatives, ang detalye ay hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung kahihinatnan ng OVP officials kung papatawan ng contempt ng House panel? Aga nangangahulugan ng arrest order yung pagpapataw ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay dahil sa patuloy na pagtangging dumalo sa pagdinig ng House panel na nag-iimbestiga sa questionableng paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds nito noong 2022 hanggang 2023. Gayun din ang Department of Education ang kalihim pa ang pangalawang Pangulo ng Kagawaran. Gayunman sa isinasagawang pagdinig ngayong araw, nagbigay pa ng huling pagkakataon ng House panel sa mga imbitadong resource person mula sa OVP. Ibig sabihin sa kasalukuyan, pinapasabpi na o ipinapatawag pa lamang ang mga ito at dapat dumalo sa susunod na hearing. Kung hindi sisipot sa susunod na pagdinig, papatawan na ng contempt ang mga ito at iuutos ang pag-aresto. Sa umiiral na panuntunan ng Kamara, 2 beses na hindi dumalo ang isang resource person o witness ng walang karapat-dapat na dahilan ay maaari ng patawan ng contempt. Samantala, inihayag naman ni Attorney Michael Powa na hindi na ito konektado sa tanggapan ni VP Duterte. Pre-terminated na rin anya ang consultancy contract niya sa OVP. Batay naman sa ulat ng Bureau of Immigration sa House panel, umalis ng Pilipinas si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, papunta sa Estados Unidos kagabi. Sinisilip ng mga kongresista ang nasa 73 million pesos sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP na inisyuhan ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o nakakitaan ng irregularity ng COA. Gayun din ang 16 million pesos na halaga ng ginamit sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 araw. Pati na ang nasa 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 na ang ginamit na certification ay ang Youth Leadership Summit ng Kagawaran sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines. Batay sa House Panel Chairperson si Representative Joel Chua, sa kabuang 612.5 million pesos ang halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Muling dininig sa Senado ang pag-aamyenda sa batas kaugnay ng kompensasyon sa Marawi Siege victims. Nauna nang naisabatas ang Marawi Siege Victims Compensation Act na layong tugunan ang mga pinsalang idinulot sa mga residente doon matapos ang pangungubkob na ginawa ng mga teroristang grupo taong 2017. Mula sa Senado may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga natalakay dyan sa pagdinig? Binigyan din sa opening speech ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kahalagahan ng ginagawang pag-amyenda sa Marawi Siege Victims Compensation Act. Ito ay dahil sinabihan niya ng mga biktima na ang halaga ng kompensasyon ay hindi sapat para matustusan ang kanilang mga pangangailangan at hindi pabor para sa kanila.
Sa update ng Marawi Compensation Board, mahigit 1,100 ang mga biktima ng giyera sa Marawi City na nakakuha na ng compensation. Umaabot na ng nasa 1.65 billion pesos ang naipamahagi para sa naturang benepisyo sa mga naaprubahan ng claimants. Ibig sabihin nito, sa 2 bilyong pondo na inilaan sa programa para sa taong 2023 at 2024, 350 million pesos na lang ang natitira para sa aaprubahan pang kompensasyon sa iba pang biktima ngayong taon. Target ng Marawi Compensation Board na maubos ito hanggang sa pagtatapos ng taon. Sinuportahan ng board ang pag-amyenda sa naturang batas upang matiyak na patas ang kompensasyon para sa lahat ng mga biktima ng Marawi siege. Nangako rin ang mga ito na patuloy na makikipagtulungan sa Kongreso para sa recovery efforts ng Marawi community. Nagsumiti naman ng posisyon ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation kaugnay sa findings at rekomendasyon nito sa naturang hakbang. Kabilang na dito ang pagsasama sa Bubunga, Marawi bilang isa sa mga apektadong lugar at nararapat na bigyan din ng kompensasyon ayon sa karampatang proseso. Nais din tanggalin ng opisina ng Pangulo ang fair market value na maaaring magresulta sa mas mataas na evaluation ng mga claimant at mahigitan ng pinansyal na kapasidad ng pamahalaan. Kinilala naman ito ni Senador Bato de la Rosa at tiniyak ang pagrepaso at kaukulang aksyon sa naturang rekomendasyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Special Committee on Marawi City Rehabilitation and Victims Compensation. Nanawagan rin si Senador Robin Hood Padilla sa patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga biktima nito. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Idaraos ang 2024 presidential election sa Estados Unidos, ang ika-6 na quadrennial election sa pagkapangulo sa November 5, 2024, bukas sa Amerika. Maghahalal ang mga botante sa bawat estado at distrito ng Columbia ng bagong pangulo at pangalawang pangulo para sa isang 4 na taong termino. Ang kasalukuyang Pangulo, si Joe Biden mula sa Democrat Party ay orihinal na tumakbo para sa muling halalan at naging presumptive nominee ng partido. Gayunman, umatras si Biden mula sa pagtakbo matapos magdulot ng mga pag-aalala ang kanyang edad at kalusugan sa debate noong Hunyo. Inendorso niya si Vice President Kamala Harris na naging nominado ng Democratic Party at pinili si Governor Tim Walz ng Minnesota bilang running mate. Tumakbo naman si dating Pangulong Donald Trump ng Republican Party para sa ikalawang termino, kasama ang running mate na si Senator J.D. Vance ng Ohio. Kasabay ng eleksyon sa pagkapangulo, isasagawa rin ang mga halalan para sa Senado, Kamara, mga gobernador at lehislatura ng estado. Pangunahing issue sa mga botante ang ekonomiya, demokrasya, climate change at kalusugan kung saan inaasahang magkakaroon ng matinding laban sa mga swing states tulad ng Arizona, Georgia at Pennsylvania. Bumaba ang dolyar kasabay ng US presidential elections. Tumaas ang euro ng 0.7% katumbas ng 1.0906 US dollars. Habang bumaba naman ng 1% sa yen na katumbas ng 151.645. Ang dollar index naman ay umabot sa 103.65, ang pinakamababa sa loob ng 2 linggo. Samantala, gaganapin ang policy meeting ng Fed kung saan inaasahang babawasan ang interest rate ng 25 basis points. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 4 o Kapitulo 2, versikulo 14 na nagsasabi, ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman at gayunmay aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat.
balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.